State your name. Sumunod po kayo sa akin. Ako Pakisabi ng pangalan. po si Engelberto Ay Durano. nagsasabi nagsasabi ng katotohanan, ng katotohanan, buong katotohanan, buong at katotohanan, pawang katotohanan lamang. Kasihan nawa ko Kasihan nawa ng ko Diyos. ng Diyos. May I proceed, Mr. Chairman? Ginoong Durano, kayo ay binigyan ng immunity ng House of Representatives through the Speaker, Congressman Pantaleon D. Alvarez. At ito ang ibig sabihin ng immunity. Yung lahat ng mga sasabihin nyo dito ay hindi kayo maaaring papanagutin. And to be precise, may I read to the records, Your Honor, the contents of the immunity consisting of 2 paragraphs. Please proceed. Upon the recommendation of the Committee on Justice, pursuant to Section 4 of Republic Act 6981, that your testimony is needed in the legislative investigation in aid of legislation in regard to House Resolution number 105 entitled Resolution Calling for an Investigation in Aid of Legislation on the Proliferation of Drug Syndicates at the National Bilibid Prison, I hereby grant approval for your admission with your express consent to the Witness Protection, Security, and Benefit Act. Under Section 12 of the aforementioned Act, you shall be entitled to immunity from any and all criminal prosecutions for the offense or offenses in which your testimony will be given or used, and all the rights and benefits provided under Section 8 of the same law, provided that you shall tell all the truth, the whole truth, and nothing but the truth in the said legislative investigation. Signed, Pantaleon D. Alvarez, Speaker. So, yun lamang po, Mr. Durano, dapat magsabi kayo, yan ang kondisyon, magsabi kayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Intindihan ko po. Okay, 19. Tinatanggap ninyo yung immunity? Tinatanggap ko po. So, okay. Before you proceed, Mr. Secretary, let me just acknowledge the presence of Congressman Sherwin Tugna and Congressman Luisa Lloren Cuaresma. Ginoong Durano, meron ka bang ginawang sinumpang salaysay na merong 6 na pahina at merong 2 kalakip, 1 kalakip na annexes? Mayroon po. Pinakikita ko sa iyo ang kopya ng sinumpang salaysay nito na minarkahan natin bilang Exhibit T hanggang T11. Maaari mo bang tingnan at basahin ang salaysay na yan at sabihin mo sa kagalang-galang na committee kung yan yung sinasabi mong sinumpang salaysay na ginawa mo? Ito po, Your Honor. So may we request, Your Honor, Mr. Chairman, that the signature of the witness appearing in the first page be marked as Exhibit 6, T6, on the second page as T7, third page as T8, fourth page as T9, fifth page as T10, and the last page as T-5-A, respectively. We asked also that the signature of the witness of the public attorney's office as T-5-B, and the annex from the Office of the Chief Overseer dated December 2, 2011 as T-11.
Ginoong Durano, sumusumpa ka bang muli ng mga nilalaman ng salaysay mo yan ay buong katotohanan lamang? Opo, sumusumpa po ako. Ikaw ba ay pinilit, binayaran, pinangakuan, tinakot ng sino man para gawin mo ang salaysay na ito? Wala po, Your Honor. Ang ibig mong sabihin ay voluntaryo kang pumunta dito upang panumpa ng salaysay mong ito? Opo, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honors, the witness I think is now ready. Okay, Mr. Witness, pwede bang pakibasa mo for the record, ito pong iyong sinumpang salaysay para sa kaalaman po ng lahat ng ating mga miyembro at maging ang mga nanonood sa hearing na ito. Ako si Expiotri Engelberto Asinas Durano, Pilipino, 54 taong gulang. Ipinanganak noong Nobyembre 23, 1962 sa Misamis Oriental. Kasulukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison NBP, Muntinlupa City, at may prison number N206-1899. Membro ng Batang Cebu Brotherhood, BC 45. Matapos manumpa alinsunod sa batas ay nagsasabi ng mga sumusunod. Bandang June 2011, kami ng buong membro ng Kalasag Organisasyon ay naghahanda para sa pagbisita ni dating Department of Justice Secretary Lila de Lima para mag-inspeksyon sa loob ng Bilibid Prison. Dahil umano sa paglabas ng video mula sa ABS-CBN TV Patrol na nagpapakita na mayroon ilang bilanggo na gumagamit ng shabu, isang ipinagbawal na gamot. Noong panahon na iyon, ako ang presidente ng Kalasag Organisasyon. Here to attach is Correction Order number 013 dated December 2, 2011. Ang aming pangunahing tungkulin bilang membro ng Kalasag ay ang tumulong sa mga kapwa bilanggo sa lahat ng usaping may kinalaman sa batas at magbibigay tulong sa mga kawani ng Bureau of Corrections sa pagbibigay ng escort at covert security sa tuwing mayroong bumibisita na VIP sa loob ng NBP Maximum Security Compound. Noong bumibisita na si dating Secretary de Lima sa loob ng NBP at pumasok sa Batang City Jail, BCG Building 1, kung saan umano nangyari ang paggamit ng shabu ng ilang priso, ilan sa mga escort ni dating Secretary de Lima ay naroon na sa aming opisina na kahilira lamang ng BCG Building 1. Dahil ako noon ang presidente ng Kalasag, inaasikaso ko ang mga escort ni dating Secretary de Lima. Isa sa mga escort ay nagpakilalang Ronnie Dayan, isang membro ng Philippine Marines. Nang malaman niya na ako ay dating pulis at kasalukuyang presidente ng Kalasag, ay nagkaroon kami ng magandang kwentuhan. Nabanggit niya na siya ang personal driver ni Secretary de Lima. Simula noon, sa tuwing magbibisita si Secretary de Lima sa NBP, nagkakaroon kami ng mahaba-habang kwentuhan ni Ronnie, hanggang matanong niya kung saang pangkat ako kabilang. Nasabi ko sa kanya na ako ay membro ng BC 45. Madalas kung kami ay nagkakausap ni Ronnie, palagi niyang nababanggit sa akin na siya ay sobrang malapit kay Secretary de Lima. At kung ako umano ay may problema, ay madali niya itong maipaparating kay Secretary de Lima at ito ay akin namang pinaniniwalaan. Sa aming mga pag-uusap ni Ronnie, napansin ko na palagi niyang nababanggit na may problema siya sa pera. Hindi ako nagdadalawang isip na tulungan siya sa tuwing magtitik siya sa akin na manghihiram ng pera. Ilang bisis tinatawagan niya ako at sinasabi na kung kailangan ko ng proteksyon sa aking negosyo, ay tulungan namin si Secretary de Lima sa kanyang pangampanya bilang senador sa taong 2016. Sinabi ko agad sa kanya na mayroon akong kaibigang nakalaya na sa pagkakulong at mayroon siyang malaking negosyo na pagbibinta ng shabu sa Cebu. Tinutukoy ko noon ay si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Dahil dito, sinasabi sa akin ni Ronnie na siya ay lubos na interesado na makausap si Jaguar. Ikinukwento ko kay Ronnie kung paano ako naging malapit kay Jaguar. Noong October 2009, si Kerwin Espinosa at Jaguar ay nasa Reception Diagnostic Center, RDC, sa Camp Sampaguita.
At kami ay kabilang sa pangkat BC45 Brotherhood na mula sa Cebu. Ako noon ay Assistant PT Officer ng Building 11 ng BC45 Brotherhood. At isa din sa kulturero, taga-head count ng mga priso sa Building 11. Dumating ang panahon na nakalaya na sa pagkakulong si Kerwin sa RDC at si Jaguar naman ay nailipat sa maximum security compound. Gusto sana ni Jaguar na pamabilang siya sa Building 11 dahil sa maganda ang pribilehiyo doon. Dahil sa naroon nakabilanggo ang mga dating politiko, military at pulis at hindi Building 13 kung saan nakalugar ang headquarters ng BC45. Noong mga panahon na iyon ay mayroong memorandum ang Office of the Superintendent kung saan walang bilanggo na may lipat sa Building 11 kung walang pasang-ayon mula sa Superintendent. Dahil dito ay tinulungan ko si Jaguar at napadali ang paglipat niya sa Building 11. Tungkol naman sa negosyo ng Shabu ni Jaguar, ako mismo ang nagpakilala sa kanya kay Peter Ko para makakuha siya ng supply ng Shabu sa mababang halaga. Nagkaroon ako ng magandang pakikisama kay Jaguar habang siya ay nasa Building 11. Sa kanyang negosyo, nagsimula siyang kumuha ng 2 kilong Shabu mula kay Peter Ko at 2 kilo mula naman sa ilan pang Chinese at ito ay pinapaikot niya kada 2 weeks. Lahat ng Shabu ay galing sa labas ng kulungan. At pagpaproseso ng mga order ay nangyayari naman sa pamagitan ng contacts mula sa loob at labas ng kulungan. Ang alam ko ay walang gumagawa ng Shabu sa loob ng NBP. Ngunit lahat ng transaksyon at mga order mula sa mga boss ay galing dito sa loob at pinaparating na lamang sa kanilang mga tao sa labas gamit ang cellphone. May isang gabi na nagkainuman kami. Hindi ko maalala ang pizza. Tinawagan ni Kerwin si Jaguar at pinaalam dito na gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo sa Shabu, sa kanyang lugar sa Alboy Reality, at sa buong Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit nakakaubos at nakapagtransaksyon si Jaguar mula 4 na kilo hanggang makaubos siya ng 8 kilo ng Shabu kada linggo. Simula dito ay lumaki ang negosyo ni Jaguar at Kerwin, hanggang umabot sa 50 kilo kada buwan ang kanilang mga transaksyon. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. May kinuwinto sa akin si Jaguar na pulis, ang ato kontak kusgan kayo, doon ako gipatransfer nga pulis gikan Manila to Region 7, 3 days lang, balhin dayon. Ang ibig sabihin doon, tumawag sa akin si Jaguar, pulis kasi ang tawag niya sa akin, siya pulis, malakas ang kontak mo, ang kontak natin, may pinapalipat ako, 3 araw lang, lipat agad. Noong February 2014 ay tinawagan ako ni Jaguar, kung saan inutusan niya ako para alamin ang isang Junel Piderio mula Zamboanga del Norte. Ayon pa kay Jaguar, si Junel ay tao ni Ronnie Dayan na malakas ang market ng Shabu sa buong Zamboanga del Norte. Makalipas ang 2 araw, tumawag sa akin si Ronnie Dayan at sinabi, "Bert, tulungan mo ako na mabigyan ni Jaguar ang tao ko sa Zamboanga del Norte." Sagot ko naman, okay, walang problema bay. Nagtanong ako agad sa mga kasama kong Muslim sa loob ng NBP at nalaman ko na itong si Junel ay isang police chief inspector na may laro din ng Shabu at kakompetensya nila sa pagbibinta nito. At sa katunayan ay untouchable ito sa kanilang lugar. Agad ko itong binalita kay Jaguar sa pamagitan ng text message. Makalipas ang 1 linggo, nagsimula nang magbigay si Jaguar ng item o Shabu kay Junel. Nag-text sa akin si Jaguar at pinaparecord niya sa akin ang pizza kung matanggap ni Junel ang napadalang item. Mula kay Jaguar, tinext ko si Jaguar at ibinalita ko sa kanya na natanggap na ni Junel ang item na 3 kilo
Nagpatuloy ang mga transaksyon ni Junel at Jaguar at tumibay din ang ugnayan ni Ronnie at Jaguar dahil sa maganda ang remittance ni Junel kay Jaguar. Bukod dito, mayroon ding mga transaksyon si Ronnie na direktang kausap ni Jaguar. Ang unang transaksyon nila ay noong February 2014. Ang ilan sa mga transaksyon ni Jaguar at Ronnie na aking nalalaman ay dumaan sa BDO bank account numbers 0038 20055 376 009 204 21288 at 008 54 004 9908. Ang kabuuan ay umaabot na nagkakahalaga ang mga ito na humigit kumulang 27 milyon at 300,000 piso. Bandang November at December 2014, tinawagan ako ni Jaguar at tinanong ako, "Pulis, may cash ka ba diha?" Sagot ko, 500 lang dong. Nga naman, tanong ko. Nung sinabi ni Jaguar sa akin na, "Pulis, may cash ka ba?" Sinabi niya, "Pulis, mayroon ka bang cash?" Ang sagot ko, 500 lang dong. 500,000 lang dong. Nga naman, tanong ko. Yung nga naman, ibig sabihin, bakit? Sabi niya, "Kailangan ngayon may pahatiran ako." Sabi ko, "Ako bahala maghanap ng kulang." Lumapit ako kay Noel Martinez na nagpapautang ng 5.6 para maubuo ang PHP 1.5 million. Nang makumplito ko na ang nasabing halaga, tinawagan ko si Jaguar at tinanong ko kung para saan ito. Sabi ni Jaguar, "Kadali lang. Confirm ko muna kay Bay Ronnie." Maya-maya ay tumawag si Jaguar sa akin at binigyan ako ng instruksyon na balutin ng maayos ang pira na di pansinin. At naghanap ako ng kahon ng sapatos, saka ko inilagay ang pira sa loob at ibinalot ko ang kahon ng gift wrapper. Nang may ibalot ko na ng maayos ang pira, ay inutusan ako ni Jaguar na pumunta sa komando at sinabi niya na wala kang binibigyan ng ibang kundi si Secretary de Lima lamang. Mula sa Building 11, nilakad ko papunta sa area ng komando habang dala-dala ang 1.5 million. Pagdating sa area ng komando, dumiretso ako sa Bilibid TV3 channel, BTV3, na nagsisilbing opisina ni GB Sebastian. Sa may pinto, ay sinalubong ako ng isang lalaki na nakaputing barong. At tinanong niya ako, "Ikaw ba si Durano?" Sagot ko, "Opo, ako po." Sinamahan ako ng lalaking sumalubong sa akin na lumapit kay Secretary de Lima. Nang papalapit pa lang kami kay Secretary, ay napansin ko na nakatingin sa amin si Secretary de Lima. Pagpasok ko sa opisina ng BTV3, ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. At sinabi ko, "Ma'am, ito na po." Kinuha ito ni Secretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya ni Secretary de Lima at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTV3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, "Okay ba, GB?" na ang isang kamay ay nasa kataas at ang isa ay nasa baba. Ang nasa isip ko, ay parang di ay udance instructor si Secretary. Kaya lang may edad na siya. Kaya TI na lang. Pagbalik ko sa aking kubol, ay tinext ko si Jaguar at sinabi, "Dong, okay na." Nagpasya ako na magbigay ng salaysay dahil sa kabila ng posible at matinding banta sa aking buhay. Naniniwala ako na ang mga tunay na nangyari sa amin sa NBP noong panahon na iyon ay dapat malaman ng publiko. Bilang isang pulis, ako ay laban sa illegal na droga. Ako man ay nahatulan sa pagkapatay, ngunit hindi ako naging parte ng anumang pagbibinta ng illegal na droga noong ako ay malaya pa. Bilang kalakaran sa loob ng priso, hindi ka maaaring tumanggi
na maging bahagi ng pagbibinta ng illegal na droga sa loob ng NBP. Dahil matatanggalan ka ng mga benepisyo na ibinigay tulad sa aking mga pinuno, sa aming mga pinuno ng mga samahan sa loob ng NBP. At ang malala ay ang posibilidad na pagbantaan ang aming buhay kung hindi makisama at magiging parte ng ganitong sistema. Ako ay nananalangin at umaasa sa puong may kapal na tulungan kami magkaroon ng bagong buhay para sa aming pagbabago. Sapagkat kaming mga nakapag-ugat na sa loob ng kulungan ay walang ibang hinahangad kung hindi ang katiwasayan ng aming saloobin. Katulad ko na 15 years na sapitan. Maraming salamat po.